Bagong gising lang. Good morning. Bro! The day has come. The day has come. May tigyawat na naman ang ingay ng... May tigyawat na naman ako. Anong bago? Ang tigyawat hindi lang nakakadiri. Nakaka-depress pa, nakakaloka, nakakahiya, at nakakababa ng self-esteem. Alam mo, te, huwag mo ikahiya yan. Kasi alam mo, ikaw yan eh. Ikaw yan. So, huwag mo siya ikahiya. Anong huwag ikahiya? Kung ilipat ko kaya lahat ng tigyawat mo, siya kabukbuk ko sa mukha mo, tignan ko kung magiging reaction mo. Huwag ikahiya. Sige, te, kahiya mo na lang. Kahiya mo na lang yan. Pero kung iisipin, huwag kang choosy, te. Tigyawat lang yan. Kesa naman sa mga tigyawat, mga butlig, mga mukbok, mukbok, arpes, bukbok, arpes, buk. Gusto ko agad-agad matanggal to. Ayoko ito na magstay yung another week, another month na may tigyawat. Huy! Magising ka. Hindi ito Photoshop na isang click lang, makinis ka na. Ate, huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali. One day, pumasok ako sa classroom namin with all this shit in this face mix. Oh my God! What happened to your face, darling? Dati ang kinis mo, no? Ay, titigyawat ka na. Part lang ng adolescence. Ay, may kambal, magkatabi sila. Ay, ito yung parent nila. Isa pang lait mo. Kukudkud ko yung mukha mo sa mga tigyawat ko. Yuck. Actually, sa akin okay lang yung tigyawat. Kaso yung problema, yung after effects, bukbok! Nung sinabihan ako ng kaibigan ko na magpa-derma na daw ako, dalawa lang ang isip ko. Una, gano'n na ba ako kapangit? Pangalawa, baka magkabukbok naman ako lalo yan, te. Ano ba? Pero pumunta ako sa derma ko. In-explain naman niya sa akin ng bonggang-bongga na pag hindi na natanggal yung nana sa loob ng mga tigyawat, kakainin niya yung laman at lalong magbukbok ang mukha. Kaya wag mo nang hayaang lalo pang matumihan ang mukha mo. Go na, te, go na. Pero pumunta ka naman sa derma na recommended na hindi yung nakita mo lang sa kanto, gora na doon, derma, gora na dyan. Yung recommended naman na parang nakita mo na yung effects, na effective nga yung derma na yun, baka mamaya yung derma ngayon, magturungan ng mga gamit yun, may epekto. Kasi ang problema nga lang sa derma is that mahal, malayo, nakakatamad, at kailangang i-maintain. Pero para naman sa mga taong wala masyadong budget kaya ko, pero lang may papayo ko sa inyo. Una, less stressed. Pangalawa, huwag kang magpuyat. At pangatlo, maghilamos ka ng sabon na hiyang sa mukha mo. Ayun na nga ang problema. Pahirapan sa paghahanap ng sabon na hiyang sa mukha. Na-try ko na natin ng sabon, nagibukbok na yung mukha ko, wala pa rin hiyang ka sabon. Namuli na ang lahat, bukbok na ito. Ano ba ang else's do's and don'ts pag meron kang tigyawat? Number 1, huwag kang mag-apply ng makapal na makeup. Dahil once na mag-apply ka ng makapal na makeup, utang na loob, mukha kang espasol. Ang sarap mong kainin. Then the more na kinakapalan mo yan, the more nakapasin-pansin ng mga tao yung pagmumukha mo at maghahanap sila kung ba siya nag-makeup ba? Kasi meron siyang tigyawat, kasi meron siyang bukbok. Kasi you know, may mga ibang mukha like my face na pag nalagay ng makeup, pag gising mo ng boom, may tigyawat agad yung totoo. Panandalian kakinisan lang yun, te, pero hindi mo alam, lalagay mo worse yung mukha mo dahil sa mga pinaglalagay mong mga makeup na pagkakapal-kapal. Number 2, huwag basta-basta magpahit-pahit ng kung ano-ano sa mukha. At kung meron namang nirecommend at binigay sa inyong cream, ang inyong kamag-anak, friends, o kahit yung derma mo, utang na loob, te, huwag mo mong kapalan yung pag-a-apply ng cream, te, huwag mong kapalan, te. Hindi ibig sabihin na pagkakapal yung nilagay mo, effective agad. Number 3, konting tiris, pahit konti, tiris, pahit, huwag mong puputukin yung tigyawat mo, te. Pang-apat, huwag masyadong laitera para hindi ka masyadong insecure sa mga imperfections mo. 5, ang pang-lima, acceptance. Kasi once na matanggap mo na madami kang tigyawat, na may bukbok ka, na may blemishes ka, and good term, hindi mo na iisipin yung sasabihin ng iba. Kasi ikaw na mismo sa sarili mo, alam mo na may blemishes ka, alam mo na may whitehead blackheads at may pimples ka, parang wala ng growth factor na, titigyawatin ka, yung totoo, halata hindi pa alam. Kasi once matanggap mo na ang imperfections mo, the more kang makaka-go with the flow smoothly. Oh my God. Kung maghihilamos ka naman, te, kung kami ito yung kuskus, te, anong gagawin sa mga tigyawat, yung kuskus, yung gentle naman, tinanggal nyo naman yung pagpunas, hindi naman yung tulong pag naghilamos. Diyos ko, at tanggal-tanggalin na lang yung mukha.
The dog is barking like hell, darling. Girl, dumudugo yung pisngi mo. Shit, tumutok pa naman yung tigyawat ko. Ang mukha pa naman ang pinakaunang nakikita ng mga tao. Kaya kailangan alagaan natin. At kung meron tayong nakita mga imperfections, gamutin. Hanggat maaari, hanggat maaga, hanggat sa hindi pa malala, hanggat sa hindi pa nabubok na parang burakiro. At ang LC fan of the week ay si San Pablo. Ikaw, ano mo sa hanggang siya ng tigyawat. Sabi nila, pahiran daw ng kalamansi. Iliha mo ng pumantay. Putukin mo gamit ng karayom, tapos after yung putukin, lagyan mo ng alcohol. Applyan mo ng Colgate kasi pagising mo ng umaga, naku, wala na yung girl. No more worries, darling! Ang dami yung suggestion, ang dami yung comment, ang dami yung reaction. Ang mga hininga ninyo, ang babaw ng hininga ninyo. Unahin nyo pa na yung girl, lagyan yung Colgate yung hininga nyo, ang babaw ng hininga nyo.